Diyos, lubos kami nagpapasalamat sa pagtatapos ng taon ay marami kang nagos sa pabor, kabag-awa, bubuo ka pa rin ng family, mahimala na nangyari. Thank you Lord God dahil marami sa amin dito magtatapos taon. Lord God, ng hope, they will be expecting greater things from you. It is because damang-daman nila meron just opportunity and just na handang patawad. At ng panghalaga mensahe sa umagang ito, I pray, Lord, na mag-challenge ito ng aming mga intelligence. Magbigay po ng mga katanungan at through the help of your Spirit ay makagawa kami ng mga tamang hakbang. To this message, Lord, ay meron kang i-convict, meron kang kokonsensyahin, meron kang palalakasin ng loob. Lord, I pray again for miracles, healing, forgiveness sa mga tao na sincerely hingi ng forgiveness, pagbuo ng family, sa mga tao na gusto talaga na mabuo ang family nila. Lord, promento mo ako na dalahin kong gamitin mo para kausapin ang bawat isa. Even, Lord, sa later digital followers ng TSFI, kausapin mo rin sila. Salamat, Lord. This I pray in Jesus' at magsabing amen. Alam nyo, I hope ang message last Sunday ay nagatid ng malalim na talent sa ating lahat. Marami sa mga pangyayari sa buhay ng mga tao, masalimut man o hindi, nangyayari sa kanila ito now, good or bad, it is because pero nag-make ng stand or nangyari yon. Stand sa tama, pinaglaban yon, and stand na mali, na pinaglaban nila. And because of those stand panindigan, ay ito yung kanilang decision na pass, ito yung nangyayari sa tao ngayon. And perhaps you are experiencing it. Kaya nga mayroong malaking hamon sa ating lahat. Want to change something sa life nyo. Lalo kung involved na ang family nyo, ang anak nyo at maging apo, take a right stand right now. Be an extraordinary you. Ilang araw na lang ay magse-celebrate Christian world, Christian nation ng Kapaskuhan. Alam nyo, maraming magse-celebrate na maraming pagkain. Maraming magse-celebrate bagong damit, bagong sapatos, maraming regalo. At magse-celebrate sila ng Pasko. Maring iwalay, kanya-kanya. Magse-celebrate ng Pasko na pero mga hindi magandang pagkakaunawaan, may tumatalikod sa responsibility nila. So, aanhin mo ang masarap na pagkain. Alam mo naman kinabukasan, lalabas na yan. Aanhin mo maraming magandang regalo, magandang kasuotan. Alam mo, bukas, luluma na yan. At pagka ikaw nakita lang panibago, aasamin mo naman, uy, sana yun na lang. Ano ang Pasko kaya? Kung ang Joseph, tatay ni Jesus Christ, ay tumalikod o tinalikuran sila. Ano kaya ang epekto nito sa atin? Reading sa Matthew 1 verses 18, 19, 20, now the birth of Jesus Christ was as follows. After his mother Mary was betrothed
Joseph, before they came together, he was found with a child of the Holy Spirit. So matindi ang pangyayaring ito, no? Okay, magsisilang siya ng bata na tatawaging hari, kapangyarihan Diyos, pinangkapayapaan, Counselor, Mighty God. Subalit, wala namang tatay. So dito, ini-emphasize dito na nabuntis si Mary, subalit, anong sinabi ng verse? Mula sa Holy Spirit. But hindi alam ni Joseph yon. Verse 19, then Joseph, her husband, being a just man, lahat magsabing just man. So, maayos ang pag-iisip, maayos ang pag-uugali, merong paninindigan, handang tumayo sa tama. So, ito yung description kay Joseph na tatay. But, despite of being a just man, ang sabi rito, and not wanting to make a public sample, sa ibang verse, public skandalo, dahil nalaman niya, buntis na yung pagiging asawa niya, sabi ng scripture, was minded to put her away secretly. So itong just man, itong magandang character na tao, hindi niya rin matanggap na yung mapapangasawa niya ay buntis. Kaya nagplano siya para naman maiwasan yung iskandalo, ay secretly ay panan niya rin. But, at magsabing but, verse 20, while he thought about these things, habang pinapractice niya na sa isipan niya kung anong hakbang na gagawin niya, paano siya magdi-decide, paano niyang, anong tawag doon? I-dispose. Anong bang tagal sa dispose? Si Mary, so pinapractice niya, pinaplano niya, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream. Nagsabi ng anghel sa kanya, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary, your wife, for that which is conceived in her is of the Holy Spirit. So dumating anghel at pinaliwanag kay Joseph, Joseph, wag mo man iwanan asawa mo. Parang ganito ang exchange of conversation. Alam ko mahirap sa iyo tanggapin ito. Dahil hindi ito galing sa iyo, pero hindi rin yung galing sa ibang lalaki. Ang dinadala ng magiging asawa mo ay mula sa banal. Pwede na kayo mo po. So narito ang isang lalaki na kung saan magiging fiancé niya o asawa ay tila bagang sa kanyang pag-isip ay nag-ipot sa kanya. Nag-cheat. Nanloko. But, despite na sa feeling niya ay mukhang yung babae mapapangasawa niya ay mukhang nanloko, ay hindi rin siya gumawa ng marasa bagay. Ayaw niya rin na ibastos si Mary kasi alam niya yung batas noon pwedeng death pagbabatuhin sila.
Lalo si Mary. So para maiwas niya rin, kasi in love din siya kay Mary eh. Love niya si Mary. So to protect Mary, tinalo niya na secretly ay iwanan niya. Now, yung uri ng engagement nila sa panahon ng mga Hudyo noon ay iba sa panahon natin ngayon. It is because, reading sa verse 18, betrothal is a serious engagement. Ang tawag sa salitang Hebrew ay idukin. So yun ang Hebrew word ng salitang betroth. And going back sa verse 18, now the birth of Jesus Christ was as follow after his Mary was betrothed to Joseph. So anong ibig sabihin ng betroth? Para maintindihan natin lahat. Actually, hindi pa kasal yun. So ito yung first stage pa lamang ng preparation sa pagkakasal kay Joseph and Mary. At ang betrothal ay mangyayari 1 year before na ikakasal. But sa ugali ng mga Hudyo noon, sa kanilang pag-iisip, ay tila bagang kasal na sila. But again, 1 year pa talaga sila ay kakasal. So ibig sabihin, yung babae ay doon pa muna sa magulang. Hindi pa sila pwedeng magsama. Gets ninyo? So ang tawag doon ay betrothal. So ibig sabihin, dahil hindi pa sila pwedeng magsama at mag-inside sila ng 1 year, hindi pa nako-consummate yung kalang kasal. Kaya bawal na galawin ni Joseph si Mary. Kaya napakahirap tanggapin ni Joseph na bigla na lamang buntis ang mapapangasawa niya. Kasi nga imposible at bawal sa kakanila yun. Mamamatay sila na hindi pa sila kasal ay may nangyari na. Now, pwedeng mahiwala yon. Masirain yung betrothal, yung arrangement. But through a divorce. So sa isipan ng mga tao noon, parang kasal na. Kasi para ma-break yung betrothal, kailangan ng divorce paper. Pero, hindi pa talaga silang nagsisiping noon. So, ganun katindi ang betrothal. Gagalangin ito ng babae, gagalangin ito ng lalaki, gagalangin ito ng parents. Hindi na nila pwedeng payagan pang anak nila na makipagkita sa iba. At ganun din ang lalaking ikakasal at yung babaeng kakasal. So, the law of Moses refers to a betrothed woman as a wife. So, parang asawa na. If one party dies, the other is regarded as a widow o a widower. Bagamat, hindi pa nagko-consummate yung kanilang pagsama. Sidukin is so serious that the rape of a betrothed virgin carried the death penalty. It was likened to a murder under the law. Kaya, basahin natin ang Deuteronomy 22, 23 to 27. Now, ang ginagawa ko, kapatid, ay nagsaset up lang ako ng pundasyon para lubos ninyong maintindihan ano ang mangyayari sa Pasko kung nang iwan si Joseph. Kasi sinaset up ko pa lang yung pundasyon para mamaya ay lubos yung maintindihan ang result, ano ang maging resulta kung merong nang iiwan. If a young woman who is a virgin is engaged legally betrothed to a man, and another man finds her in the city and is intimate with her, re-rapin o ano man, then you shall bring them both out to the gate of the city and stone them to death. So both yung lalaki at yung babae, pagka may nangyari,
parehas lang papatayin. Why? Kasi yung babae, nakabetrot na yun. Good as married yun. Bagamat wala pang consummation ng kanilang marriage. The young woman, because she did not cry out for help. So yun ang ano, kasi hindi ka sumigaw eh. Dapat sumigaw ka. So ibig sabihin, hindi ka sumigaw, gusto mo yun. Help, help, help. And the man, because he has violated his neighbor's promised wife. Betrot, kasi nakapromise na yun na ikasal. So you shall remove the evil from among you. Verse 25. However, if the man finds the girl, so ito lang isang pangyayari. Sitwasyon, if the man finds the girl who is engaged legally betrothed in the open field and seizes her and is intimate with her by force, pinilit, then only the man who lies with her shall be put to death. So dito sa sitwasyon na to, ang papatay na ang lalaki. For this is the same as when a man attacks his neighbor and murders him. Verse 27, when he found her in the open field. So iba yung sitwasyon sa open field, iba yung sitwasyon sa city. Kasi sa city, maraming tao na pagka sumigaw ka, pwede ka marinig. Gets ninyo? The engaged girl may have cried out for help. May have cried out for help, but there was no one to hear and save her. Now, ang tanong ko sa inyo, nakikita niyo yung picture kung ano yung betrot. Itatalaga pa lang si Joseph kay Mary. Maghihintay lang sila ng 1 year. And suddenly, nalaman ni Joseph, buntis. Ayon sa batas nila, pwedeng patayin si Mary o pwedeng parehas sila papatayin. Ang tanong ko sa inyo, nabasa natin may anghel dumating, what if dinaniwala si Joseph sa boses ng anghel? Kapatid, gusto ko ilagay natin ating sarili sa ganitong sitwasyon. Parang ikaw si Joseph, dahil tatay ka. Parang ikaw si Joseph, dahil meron kang responsibility. Parang ikaw si Joseph, dahil leader ka. Parang sa church, parang sa community mo. And suddenly, may mabigat na issue. May mabigat na problema. Bibitawan mo lang ba yung responsibility na yun? Tatalikuran mo ba? Pinagkatiwala sa'yo. Ang iiwan ka, tulad ng plinano ni Joseph. What if rineject ni Joseph si Mary? Ayaw ko na. Isa pala yan eh. Malaking possibility, yung plano ng Diyos ay mababago. So, anong epekto nito sa atin ngayon? Ano ang Pasko kaya natin ngayon? Tulad ng marami ngayon, bagong damit, daming regalo, sarap ng pagkain, pero kulang. May nang iwan. Meron kang tinalikuran. Meron kang binabang responsibility dahil hindi mo kaya, pressured ka. Hindi mo kayang hit. What if, again gusto ko ibalik sa inyo, what if tinaniwal si Joseph at tinig ng anghel? And what if iniwanan niya si Mary? To understand this message at makita nyo how God planned everything, na importante si Joseph
At ito yung nagiging problem ng iba. Hindi nyo nare-recognize yung importance nyo sa family. Hindi nyo nare-recognize yung importance nyo sa school. Hindi nyo nare-recognize yung importance nyo sa work. Hindi nyo nare-recognize yung importance nyo sa church. Masyado nyo minamalit ang iyong sarili. Para bang tingin mo sarili, singaw ka lang. Parang tingin mo sa sarili mo, ito ka lang, kaya bakit ko ipaglaban isang bagay? Bakit ko ipaggiit ang isang bagay, bagamat kahit tama? Kaya marami hindi nararating yung potential dahil ang tingin mo sa sarili mo, you're nothing. So bakit ako panindigan sa tama? Now, grabe ang plano ni Lord sa atin. Ang plano ni Lord ay mag-succeed tayo. Ang plano ni Lord na maging maayos ang takbo ng family, bagamat maraming problema. Ang plano ni Lord na mag-benefit ka bilang siya ang Diyos na makapangyarihan na tinanggap mo. Kasi nito ni Lord Jesus Christ, ang ating nag-iisang Diyos sa buhay, na si Joseph ay matili at tanggapin niya ng buo si Mary. Pagamat napakahirap ng sitwasyon. So, uunawain natin ang kahalagahan ng pinanggalingan ni Joseph o lineage o lahi. Yung pinanggalingan din ni Mary. Kapag aaralan natin yung record ni Lucas at how record o sinulat ito ni Matthew. So mula sa writing ni Luke, Dr. Lucas, dinescribe niya yung pinanggalingan ni Jesus Christ. So, Luke traced the lineage of Jesus through Mary to Adam. So, trinace ito ni Luke. At magaling dyan si Luke kasi doktor siya. Intelligent siya. Ang sabi sa Luke 3:23, and talong tayo sa verse 38, now, Jesus himself was about 30 years old when he began his ministry. He was the son, so it was thought of Joseph, the son of Heli. Verse 38, the son of Enosh, tumalong na lang ako ha, marami pang mga pangalan dyan, tumalong na lang ako. The son of Enosh, the son of Seth, the son of Adam, the son of God. So sa recording ni Luke, yung pinagmulan ni Jesus Christ ay kay Mary, then tumalon tayo mula sa lahi ni Adam. So, bakit ko tinuturo ito? Kasi kompleto ang pangako ni Lord. Ang problema lang, hindi ito nararamdaman ng bawat family. Kasi meron ng iiwan. Meron tumatalikod. Hindi nila naiintindihan ang importance niya doon sa family. Hindi niya naiintindihan ang importance niya sa church, sa work, sa school. Ang iniisip lang nila, mahirap, hindi ko kaya. So yung pinanggalingan ni Jesus Christ, yung kanyang genealogy, ay matitrace natin mula kay Adam. Bakit? Record ito ni Luke. Para mapakita yung pinagmulan ni Jesus Christ, yung human side. Kasi si Jesus Christ ay may dalawa. Siya ang Diyos, nagkataong tao, at siya ay tao rin talaga. Diyos at tao. Both role piniplay ni Jesus Christ. There are times nag-a-act siya as God nung siya ay nagkataong tao, and there are times nag-a-act siya bilang tao. Bilang Diyos dahil nagpapataon siya, at bilang tao dahil namatay siya. Naintindihan niyo kapatid? Naintindihan niyo ba?
So yung pag-record ni Luke, ipinapakita lang dito na naging tao talaga si Jesus Christ at kinonect ito kay Adam. So letter A, the first Adam was a life-receiving being, whereas the last Adam was a life-giving. So yung unang Adan ay tumatanggap ng buhay at ang huling Adam ay nagbibigay buhay. Reading from 1 Corinthians 15:45, Contemporary English Version. I hope nagte-take notes kayo kasi isang araw, tandaan nyo, design tayo pang leader. At maganda, meron kang share. The first man was named Adam, and the scripture tells us that he was a living person. So pinapakita na rito yung isang bahagi ni Jesus Christ. But Jesus, who may be called the last Adam, is a life-giving spirit. So yung unang Adan ay nagre-receive ng buhay, hininga ng Diyos sa kanyang buhay. But the last Adam, ito naman ay nagbibigay buhay. So ito yung role ni Jesus Christ. Letter B, the first Adam was made us earthly, but the last Adam made us heavenly. Mula kay Adan na pinanggalingan din natin, naging tao tayo, but sa pamamagitan ni Jesus Christ, pwede tayo makatanggap ng buhay na walang hanggan. Naintindihan na ninyo, kapatid? So the lineage of Jesus through Mary was pointing to salvation. The idea was to establish Jesus as the Savior of the world. Kaya napakahalaga yung recording ni Luke. Kasi pinapakita sa atin, pinapaunawa sa atin, yung isang important aspect na dapat ma-receive natin. Kasi Jesus Christ ay tagapagligtas natin. Naintindihan ninyo, kapatid? Now, tignan na natin kung paano naman re-record ni Mateo yung kapanganakan ni Jesus Christ. Trinace naman doon yung pinanggalingan ni Joseph. At ito ay mahalaga sa mensahe natin. Kasi ano ang title ng message natin? Ano ang Pasko kung walang Joseph? Parang ganito, ano ang pamilya, kahit maraming pera, maraming regalo, merong nang iwan. Anak man yan, tatay man yan, nanay man yan. Ano ang church? Kung merong mga leaders, hindi nila naiintindihan yung important role nila. Gusto lang nila ng posisyon, title, pero ayaw ng responsibility. No, tignan natin ba't mahalaga si Joseph. At dito mauunawa natin, paano kung walang Joseph? Hindi niya kaya yung pressure. Hindi niya kaya yung kwento-kwento ng mga kapitbahay. Oy, naiputang ka. May baby na yan. Parang nangyayari ngayon. Maraming nang-iwan dahil hindi nila kaya yung responsibility. Hindi nila kaya mga kwento-kwento sa paligid. Hindi nila kaya yung nangyayaring sitwasyon. Mga masilimot na pangyayari. Kaya may nang-iiwan. Kaya merong buhay na wawasak. Merong mga batang lumalaki. Nasaan ang nanay, nasaan ang tatay. May mga churches na didelay ang growth dahil merong mga leaders hindi kaya yung pressure, ang responsibility, but gusto lang nila ng title. So let's trace, kapatid. Kay Matthew, to trace Jesus' lineage through Joseph. Saan ang galing si Joseph? Sa lahi ni David at ni Abraham. So bakit mahalaga na pag-aralan natin yung pinanggalingan ni Joseph? Nagaling pala siya kay David, galing pala siya kay Abraham. Anong relasyon nito sa atin? Di ba okay na kanina? Si Mary, si Joseph, si Jesus Christ, Mary, mula kay Adam. Ang Adam ay nagre-receive ng life. Ang second Adam na si Jesus Christ ay nagbibigay life. So di ba okay na yon?
May tagapagligtas na tayo. Pero hindi lang yon ang promise ni Lord. Kaya mahalaga yung role ni Joseph. Sa Matthew 1, verse 1 and verse 16, this the genealogy of Jesus, the Messiah, the son of David, the son of Abraham, the son of David, the son of Abraham, verse 16, and Jacob, the father of Joseph, the husband of Mary, and Mary was the mother of Jesus, who is called the Messiah. So, trinase yung pinanggalingan ni Jesus Christ, dinukton kay Joseph. Sino si Joseph? Tatay niya. Saan ang galing si Joseph? Sa lahi ni David at ni Abraham. So, anong connection naman ni David at ni Abraham kay Joseph? At ano nang connection ni Joseph sa Kapaskuhan? Kasi na-celebrate natin. And most importantly, yung patungkol sa kaligtasan natin. So yung lineage ni Joseph, ni Jesus through Joseph, ay ibang aspeto naman. Doon sa lineage ni Jesus Christ kay Mary at kay Adam. So yung lineage ni Jesus Christ connecting him kay Abraham at kay David ay mapuputol kung hindi tinayuan ni Joseph yung responsibility niya. Kasi kinonect si Jesus Christ kay David, kay Abraham. Pero kung nawala si Joseph sa picture, hanging yon. Paano mako-connect si Jesus Christ kay Abraham at kay David? So, gaano ba ka-importante si David at si Abraham kay Jesus Christ at sa atin ngayon? Why Abraham? Why David? So nangako ang Diyos na sa pamamagitan ni David ay magkakaroon ng dynasty of kings at ang house niya will stand forever. Dito na pumapasok ang kahalagahan ni Joseph. Bakit? Sa 2 Samuel 7:8, now then, tell my servant David, this is what the Lord Almighty says. I looked you from the pasture, from the tending flock, and appointed you ruler over my people Israel. So mula sa paging pastol, actually nga, hindi siya kinilala, di ba? Hindi siya invited sa anointing of oil. Pero mahalaga si David. Kasi i-connect siya kay Jesus Christ. Pero sa pagitan ni David at ni Jesus Christ, merong Joseph. Parang ganito. Sa pamilya, may anak, may tatay, may nanay. Pero what if nawala yung nanay? What if nawala yung tatay? Sa church, importante leaders. Importante kayo. Eh kung hindi nyo nakita ang kahalagahan nyo, paano magpapatuloy ang church? Pinaintindihan nyo na ako mga kapatid. Nasusundan nyo ba ako? Ay, tango lang. Okay na ako. Hey, very good. Salamat, Jason. Mukhang ikaw lang ito mga... Verse 11, and have done ever since the time I appointed leaders over my people Israel, I will also give you rest from all your enemies. The Lord declares to you that the Lord Himself will establish a house for you. Verse 16, ito na, no? Your house and your kingdom will endure forever. So pangako ni Lord yan kay David. David, ang house mo, ang trono mo, ang kingdom mo, ang paging hari mo will endure forever. Your throne will be established forever. Eh ang problema, paano kung tumalikod si Joseph? Hindi na magiging totoo, Brother Jess, Brother Julio, yung declaration ni Lord kay David na ang trono niya ay forever. Yung kingship niya ay forever. Ang throne niya ay forever. Hello? Challenge ko sa inyo, baka kayo ang missing link para maayos ang takbo sa ng family. Baka kayo ang missing link.
para may mabago sa loob ng school. Kumbaga, when I say missing link, kayo ang tulay. Kaya paano kung hindi mo kinaya yon nang iwang ka? Kasi inisip lang sarili mo. Hindi mo kayang pressure. Tumatalikod ka. Parang sa mga nababasa natin, marami, mga nababalita natin, bata, iniwan sa basurahan, sanggol. Naiintindihan niyo na yung message ko, ang tinatahan natin ngayon? So may pangako si ang Diyos kay David, David, your throne will extend forever. Pero ang problema, may Joseph. Ang bigat. Pero nga Jesus Christ, tagapagligtas natin. Pero, hindi ko anak yan. Hindi ko pa siya ginagalaw. Hindi pa kasi may nagsisiping. Maghihintay pa kami ng 1 taon. Hindi ko kaya yan, Lord. Pagtatawanan ako. So si Jesus Christ, siya ang fulfillment na binigay ng Diyos kay David na he is going to be a king forever. Kasi sinabi ni Gabriel kay Jesus Christ sa Luke 1:32 and 33, he will be great, he will be called the Son of the Highest, and the Lord God will give him the throne of his father David. Ayun na, dinugtong na. Jesus, Joseph, David. Hindi magiging effective na si Lord, si Jesus Christ ay magiging king. Hindi siya kikilalin as a king kung walang Joseph. Kikilalanin lang siyang savior, tagapagligtas, kasi dinugtong siya kay Adam. Paano yung king? Ito nagiging problema maraming tao. Tinanggap mo si Jesus Christ na tagapagligtas mo, pero hindi mo siya tinanggap bilang Panginoon mo o hari ng buhay mo. At yun ang role ni Joseph. Yun ang role ng mga leaders, mga church. Yun ang role ng tatay at nanay. Pero mababalingwala yan kung meron ng iwan. Kung merong bumitaw ng responsibility. Verse 33, and he will reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end. Kaya through Joseph, yung pagiging hari ni Jesus Christ ay na-establish bilang hari ng mga Hudyo. Ito nga yung pinag-awayan doon sa krus. Kasi ang gusto ng hari noon na ilagay King of the Jews, si Jesus Christ. Pero yung mga Pariseo gusto nilang ipalagay, he said. Malaking pagkakaiba yun. He said, I am the King of Jews. Parang bang sinasabi na, siya lang nagsabi nun. Na siya ang hari ng mga Hudyo. Pero ang gusto, kapatid, ng king nung time na yon, siya ang King of the Jews. Now, basahin natin ang John 19 para naiintindihan niyo ako. John 19 hanggang verse 22. Now, Pilate, who wrote the title and put it on the cross, and the writing was Jesus of Nazareth, the King of the Jews. Verse 20, then many of the Jews read the title, for the place where Jesus was crucified was near the city, and it was written in Hebrew, Greek, and Latin. Therefore, the chief priest, nagalit ang punong saserdote. At sinabi niya kay Pilate, wag niyong isulat na siya ang King of Jews. But isulat niyo, he said, siya lang nagsabi, I am the King of the Jews. Pero ang sinabi ni Pilate, sa verse 22, what I have written, I have written. Buti lang may paninindigan si Pilate. Kung anong sinabi ko, yun ang mangyayari. So nakita natin, kapatid, yung connection ni Jesus Christ through Joseph kay David. Bakit importante yung connection ni Joseph kay David? Kasi kikilalanin si Jesus Christ bilang hari. Hindi lamang tagapagligtas, Brother Jess, but hari.
Kayo, ano ba pagkakilala nyo kay Jesus Christ? Tagapagligtas lang ba? Nagbibigay lang ng blessing? Kaya minsan masakit eh. Lord, salamat sa blessing. Ang tanong ko, kinilala mo ba siya na siya ang hari mo? Now, tignan na natin bakit mahalaga si Joseph sa koneksyon ni Jesus Christ kay Abraham. Napakahalagang role ni Joseph. Napakahirap kung hindi nakayanan ni Joseph yung pressure ng iskandalo at matanggap buntis na pala yung mga mapapang-asawa niya na hindi niya pa ginagalaw. So, tignan natin yung collection naman ni Jesus Christ kay Abraham. At ang tulay ay sino? Sino? Joseph. Okay, very good. Ibig sabihin, nasusundan niyo na ako. Genesis 12, verse 2 hanggang verse 3. And I will make you a great nation, and I will bless you abundantly, and make your name great or exalted, distinguished. And you shall be a blessing. Ibig sabihin, a source of great good to others. And I will bless, do good for benefit those who bless you. And I will curse that is subject to my wrath and judgment. The one who curses, despises, dishonors, has contempt for you. And in you all the families of the earth will be blessed. Okay. Ano ang pangako ng Diyos kay Abraham? Grabe, ang dami. Una, I will make you a great nation. Bakit natin ni-isa-isa to? Para naintindihan nyo. Bakit mahalaga na wag mawala si Joseph? Kasi it connects Jesus Christ kay Abraham. It connects His church to Abraham, kasama ka ron. At ano bang pangako ng Diyos kay Abraham na matatanggap natin kung hindi mawawala si Joseph? Unang-una, I will make you a great nation. Pangalawa, I will bless you abundantly. Pangatlo, I will make your name great. Ilan pangako na yon? 3 na. Pang-apat, and you shall be a blessing to others. Magiging blessing ka rin sa iba. 4 na. Mahalaga ba si Joseph? Pagka nawala si Joseph, wala yung promise ni Abraham na pwede natin matanggapin. Pang-5, ano yung pang-5? I will bless, do good for the benefit of those who bless you. Yung magbe-bless sa'yo, ay ibe-bless niya rin. Pang-6, I will curse those who curse you. Yung magsusumpa sa'yo, yung magagalit sa'yo, kalaban nila si Lord. So, mahalaga ba si Joseph? E paano kung wala si Joseph? Hindi natin matatanggap pangako kay Abraham. Pang-7, saling pang-7, in you all families of the earth will be blessed. Atid, ganun ka-importante ang role mo. Pero, mababaling wala yan kung may Joseph na tatakbo. Kaya hindi ka pa pwede bumigay. Hindi ka pa pwede magwala. Lalo ka kung connected kay Jesus Christ. Kasi lahat ng pangako ng Diyos kay Abraham, hindi mapupunta sa tatay mo, hindi mapupunta sa anak mo, hindi mapupunta sa magulang mo. Wala. Hello? Naiintindihan ba natin? Ang sabi sa Galatians 3:14, through Jesus Christ, God has blessed the Gentiles with the same blessing He promised to Abraham. Sino ba yung Gentiles? Dahing labas ng Hudyo. Kaya kung wala si Jesus Christ, hindi natin matatanggap yung blessing. Kasi nga, si Jesus Christ connected kanino? Kay Abraham. Sa pamamagitan nino? Joseph. Come on. Sana naiintindihan nyo ito, kapatid. Alam, pagka naiintindihan nyo, kapatid, alam nyo na yung special role nyo sa family. Alam nyo na yung special role nyo sa work ninyo.
Alam niyo ba, mabibless lang work mo sa pamamagitan mo. Mabibless lang yung school mo sa pamamagitan mo. Mabibless lang ang church na to sa pamamagitan mo. Mabibless lang yung family mo sa pamamagitan mo. Kaya kung wala ka, dahil hindi mo kayang pressure, kawawa sila. Again, basahin natin Galatians 3:14. Through Jesus Christ, God has blessed the Gentiles. Paanong blessing? With the same blessing He promised Abraham. So lahat ng nabasa natin kanina, kung hindi ka mang-iiwan, hindi ka tatalikod, mapapa sa family mo yun. Mapapa sa church. Mapapa sa community mo, satellite. Mapapa sa network mo. Kung hindi ka tatalikod, hindi ka mang-iiwan. So what if kayo naman ang nasa position ni Joseph? Kaya mo ba na sumunod sa utos ng Diyos? Kaya mo ba ipaglaban at maging extraordinary you? Bagamat ang hirap, kasi medyo maiiba ka sa barkada mo. Maiiba ka sa mga taong nakapaligid. Kaya mo ba yon? Magiging katulad ka ba ni Joseph doon sa inisip niya? Kasi sinabi sa Matthew 1:19, Joseph was a good man and did not want to embarrass Mary in front of everyone, so he decided to quietly call off the wedding. Parang ganito kapatid, gusto ko maintindihan. Anong saysay na mabuting tao ka? Anong saysay kung mabait ka? Anong saysay kung provider ka sa family dahil financially ginagampan mo tutungkulin. Pero yung pinaka-importante sa lahat, hindi mo lang ginagampanan. Dahil hindi mo kayang panindigan yung tama. Sa buhay kapatid, sa realidad, sa mga difficult situation na nararanasan ng mga iglesia, ng mga mananampalataya, alam niyo ba maraming tao, maraming Kristiyano kuno na abandon nilang faith. Dito sa church, huwag na tayo lumayo. Ang dami ko na nakitang ganyan. Pagka matindi ng laban, hindi na kaya mamuhay for God. Pagka matindi na ang tukso, hindi nila kayang mamuhay for God. Matindi ang influence ng mundo. Hindi na kaya maging iba. Matindi kapatid yung needs, financial. Hindi nila kaya manindigan bilang Kristiyano. Parang si Joseph, pagka magbigat na ang labanan, nagpaplano ng mang-iwan. Alam niyo ba, ang dami ngayon ang iiwan. Ang problema, yung mga iniiwan, nasa kanila, naiiwan sila. Meron ba kayong kilalang ganyan? Tanggap na, parang yun ang kalagaran sa mundo. Ang daming broken families. Daming churches naghihirap dahil meron mga leaders. Lang nila ng title, pero handa kaya. Laban. Walang responsibility. Ang daming merong gusto ng relasyon. Ng posisyon. Pero pagka tumatama na yung matinding problema, paninira, nagkakaiwanan na. Alam nyo, ito ginawa ni Joseph. Bagamat nag-isip siya, buti lang hanggang isip lang.
Hirap, kapatid ng kalangin Joseph. Hindi niya ginawa yan. Jesus Christ, ang tindi, mas matindi nangyari kay Jesus Christ. Ang laman niya ay umiyak na, hindi ko kaya, Lord, palampasin mo ito. Nakita niya na you were greater than his pain. Tayo, kunting sakit lang, kunting hirap, tinatalikuran na ang anak, tinatalikuran na asawa, tinatalikuran. Jesus Christ, ilang beses saktan yan. Napagalitan lang sa church, nang iiwan na. Hindi lang pinagbigyan gusto, nang iiwan na. O parang ikaw ang missing link. Pag nawala ka, dahil ikaw yung representative ni Lord, yung connection mo kay Jesus Christ, connection mo kay Abraham, connection mo kay Adam, connection mo kay David, ay mapuput. Connection mo kay Promise Lord, ay mapuput. Wake up. Ilang Pasko na na-celebrate natin. Kung anong edad mo ngayon, ganun karaming Pasko na. Ang Pasko ba ngayon ay maging katulad din ng dati? O gusto mo naman maiba? Will you be an extraordinary you? Stand firm, bagamat mahirap. Kampanan yung tungkulin, bagamat mahirap. Ibang iiwan, itatalikod. I hope so, church. I hope maiba naman yung Pasko ngayon. Puro galo lang, puspera na lang. Pero yung dapat na tungkulin na gampanan mo kung ginagawa. Thank you kay Joseph. Mahirap yung kalagayan niya. Kaya mas may meaningful ang Pasko. Kita kapag ligtas tayo, meron tayong hari, sundan niyo ako, at meron tayong blessing na pwede matanggap dahil kay Abraham. At kung wala si Joseph, paging hari ni Jesus Christ, at yung blessing ni Abraham, ay wala. At yun ang nangyayari sa marami. Puros pera, puros kasikatan, pero walang hari talaga sa buhay niya. At yung real blessing na need ng tao mula kay Abraham, hindi nila na-experience. Church, I hope yung Christmas message na to ay sana mag-iwan ng malalim imprint sa inyong isipan, sa inyong puso. At mag-desire kayo na to be different naman. Babago naman. Hindi yung parating nang iiwan, parating tumatalikod. Musuko sa pressure. Be different naman. Para may mangyaring iba. May the Lord give you a more meaningful Christmas. Coming Christmas Day. Tumayo tayong lahat.